Palang araw po, kung inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Pakinggan po natin ang mensahe mula sa Biblia ni Pastor Loreto Cabantog ng PMCC Fort Worth. Pakinggan po natin siya sa mensahe about Christmas. Purihin ang Panginoon, isang mapagpala pong umaga sa inyo pong lahat, lalong-lalo na po sa ating minamahal na Apostle Jonathan Esteriol. Magandang umaga po sa inyo. At sa inyo pong mga kaibigan namin at mga kapatid, saan man tayong dakong naroroon, salamat sapagkat ang Diyos ay laging tumutulong po sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na po ngayon na nalalapit ang Kapaskuhan, naniniwala tayo na marami tayong inaabangang kasayahan, kapayapaan at pagmamahalan. Subalit ang sentro ng ating pagdiriwang ng Kapaskuhan ay para lubos nating makilala ang kasaysayan at mga ginawa ng Panginoon para po sa atin. At sa ating pong mga pananalangin, salamat sapagkat ang paningin ng Panginoon ay lagi pong nakasungay sa atin. Kaya ang regalo ng Diyos ay laging nariyan, ang pagbibigay ng Diyos sa atin ay laging nariyan. Kung tayo hihingi na may pananampalataya, ay hindi po tayo mapasira. Kaya sa mga oras po ito, ay magbubulay po tayo ng kanyang mga salita, at dahil nalalapit ang Kapaskuhan, ang ating pong pagbubulayan ay ang paksang Pasko, ang pagsilang ng pag-asa sa ating mga pananalangin. Ang sabi po sa aklat ng Lucas, kabanatang 2, ang talatay 10 hanggang 11, at sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bahay ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon." Napakaganda ang talatang binasa natin na pagpapahayag ng dakilang kapanganakan ng ating Panginoon. Alam naman natin sa tuwing Pasko, marami tayong inaabangan. Regalo, Noche Buena, sama-samang pamilya, at kasiyahan. Ngunit sa gitna ng mga ilaw at tahanan, madalas nating nakakalimutan ang pinakamahalagang dahilan kung bakit tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan. At ang sentro nito ay ang pagsilang ng ating pag-asa. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang Panginoon ay sentro ng Kapaskuhan, ang kanyang kapanganakan. Maraming napapaloob dito, maraming mabubuting bagay ang naganap at nangyari, sapagkat alam natin na ang Pasko ay Pasko ng pag-ibig. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay ipinakilala sa bawat isa sa atin. At ang katunayan nito ay ang pag-ibig ng ating Ama, na ang Panginoon ay ibinigay sa atin, at ang Panginoon ay ibinigay ang kanyang sarili dahil sa atin. Sa unang Juan, kabanatang 3, ang talatay 16, dito'y nakikilala natin ang pag-ibig, sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin, at nararapat nating ibigay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kaya maliwanag na ang Diyos ang unang nagbigay ng regalo sa atin. Ang kanyang anak, hindi dahil tayo mabait, kundi dahil mahal niya tayo, na walang kondisyong hinahanap sa atin. Kaya dito natin mapapansin na ang pag-ibig ng Diyos talaga ay dakila. Sapagkat tayo bilang mga makasalanan, nagawa niya tayong mahalin. At sa pagmamahal ng Diyos, pinatunayan niya ng kanyang ibigay ang kanyang bugtong na anak.
Amen. Kaya nga yung sabi ng kasulatan, ang puso ng Biblia ay nasa Juan, Kabanatang 3, ang talatay 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya napakaganda ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na tayo bilang tayo mga makasalanan, bilang tayo mga taong masasama. Pero nagawa niyang mahalin tayo ng kanyang ibigay ang kanyang bugtong na anak. Kaya kung mahal tayo ng Diyos, tuparin natin na magmahal tayo kahit mahirap, magpatawad tayo, at magbigay tayo ng unawa sa lahat ng mga bagay. Dahil ang Diyos ay nagpatawad sa atin. Kaya kung may nagkakasala sa atin, patawarin din natin. Dahil yan ang gusto ng Diyos para sa atin. Amen. Kaya ang Pasko ay sentro ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. Amen. Na tayo bilang mga makasalanan, nagawa tayong mahalin ng Panginoon. Amen. Gaano man kalaki ang kasalanan natin. Sabi nga nila, kung ang kasalanan mo'y kasing laki ng barko, pero ang pagpapatawad naman ng Diyos ay kasing lawak ng karagatan. Purihin ang Panginoon. Praise God. Kaya napakabuti ang Diyos para sa atin. Kaya sa darating na Kapaskuhan, ipahayag natin ang ating pag-ibig sa Diyos. Amen. At ito'y mapapatunayan natin kung ang mga kapwa natin, ang mga mahal natin sa buhay, ay iniibig din natin. Kung sila'y nagkasala sa atin, patawarin natin. Kung tayo man ay nagkaroon ng hindi magagandang pangyayari sa pamilya, buuin natin. Bakit? Sapagkat ang Pasko ay sentro ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Purihin ang Panginoon. Ano pa ang Kapaskuhan para sa atin? Pangalawa, Pasko ay kapayapaan dulot ng Panginoong Hesukristo. Anong sabi sa aklat ng Lucas sa 2, talatang 14? Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Purihin ang Panginoon. Kaya yung palang Pasko ay Pasko ng kapayapaan. Kaya ang sabi ng Panginoon, kapayapaan ang sumabawat isa sa inyo. At napakahirap namang hanapin ang kapayapaan. Yung iba naghahanap. Saan ba makukuha yung kapayapaan? Saan ba pwedeng tuklasin ang kapayapaan? Ang kapayapaan po'y nagmumula sa Diyos. Kaya sinasabi ng kasulatan sa binasa natin, kapayapaan ang sumainyo. Paano natin mararanasan ito? Gaya po ng ginagawa natin sa pananalangin. Kapag tayo po ay dudulog sa Panginoon, kapag tayo po ay tatawag sa Diyos. Sinasabi sa aklat ng Pilipos, sa kabanata 4, ang talatay 6 hanggang 7, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing, na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Napakaliwanag na yung palang kapayapaan ng Panginoon ay dumadating kapag ilalagak natin ang ating mga kabalisahan sa Diyos. Alam natin sa mundong ito, punong-puno na tayo ng takot, problema, at minsan hindi natin nauunawaan kung ano itong nangyayari sa ating kapaligiran. Pero kung mauunawaan lang natin ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, nagdala ito ng tunay na kapayapaan sa atin. Kung makikilala lamang natin ang ating
ang ating Panginoong Hesukristo, tatanggapin natin itong kapayapaang ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya ang kapayapaang ibinibigay ng sanglibutan, nawawala yan. Ang kapayapaang binibigay ng material na bagay, nawawala yan. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya, papaano po natin mararanasan to? Sa kabila ng marami nating nararanasan, mga dumaan sa ating mga buhay, nariyan pa rin ang tulong ng Diyos para sa atin. At paano po tayo tinutulungan ng Diyos? Sabi nga ng binasa natin, kung tayo ay mananalangin, magpapasalamat, ilalagak natin sa Diyos ang lahat ng ating kabalisahan, ano ang sabi? Ang kapayapaan ng Diyos ay sa atin. Kaya sa Diyos may kapayapaan. Kaya kung tayo lumalayo sa Diyos, wala nang kapayapaang darating sa atin. Kahit anong sipag mo, sikap mo, maganda po yan. Pero kapag ang Diyos ay malayo sa atin, yung mga pagsisikap natin ay nawawala ng kabuluhan. Kaya sa tuwing umaga, sa araw-araw, sa bawat dumadaang mga taon, tandaan natin na ang kapayapaan ay nanggagaling sa Panginoon. At papaano pag ilalagak natin sa Diyos ang lahat ng ating kabalisahan. At ang pangatlong katotohanan sa Kapaskuhang ito, kung bakit ang sentro nito ay ang Panginoon, sapagkat ang Panginoon, pangatlo'y nagbibigay ng pag-asa sa walang pag-asa. Kaya ang Pasko ay pag-asa para sa lahat. Ano po ang sabi ng kasulatan sa Hebreo? Sa kabanatang 10, ang talatay 22 hanggang 23, tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Kaya yung palang pag-asang nagmumula sa ating Panginoon, ibinibigay yan pag tayo'y lalapit sa Kanya. Ang pag-asang ibinibigay ng Diyos sa tao ay pag-asang walang hanggan. Sapagkat kay Kristo, meron tayong buhay na walang hanggan. At salamat sa Diyos dahil ipinaunawa sa atin kung ano ang kahulugan ng Pasko. Ang Pasko ay pag-ibig, ang Pasko ay kapayapaan, at higit sa lahat, ang Pasko'y pagbibigay ng pag-asa sa tao. Kaya kung tayo ay lalapit sa Panginoon, magkakaroon tayo ng pag-asa. Kung tayo magtitiwala sa Diyos, magkakaroon tayo ng pag-asa. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, napakapalad yung tao na ang kanyang pagsalangsang ay nangatakpan. Tingnan po natin sa aklat ng Roma, sa kabanatang 4, ang talatay 7 hanggang sa 8, na sinasabi, mapapalad yun ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad, at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Salamat po sa ating Panginoong Jesucristo. Tanging siya lang ang tumubos ng ating mga kasalanan. Siya ang tumubos sa atin mula sa sumpa at kaparusahan. Kaya napakapalad ang sumasampalataya sa Panginoon. Napakapalad yung nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang Kapaskuhan, ang una dapat magdiwang nito ay ang mga taong pinatawad sa kasalanan. At salamat sapagkat ang sentro ng Pasko talaga ay ang ating Panginoong Jesucristo. Dito ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Dito siya nagbigay ng kapayapaan sa atin. At higit sa lahat, yung walang pag-asa ay nagkakaroon ng pag-asa. Kaya salamat
mga kaibigan at mga kapatid ko, sa kabila ng maraming mga pinagdaanan tayo sa buhay, bago matapos ang taong ito, ang dami nating mga karanasang hindi mabubuting pangyayari. Dumaan ang mga bagyo, dumaan ang mga lindol, dumaan ang mga maraming kaguluhang nagpapatuloy, lalong-lalo na sa ating bansa. Punong-puno ng kaguluhan sa ating kapaligiran. Ibig nilang ang ating bansa ay pabagsakin. Ibig nila na ang bansa natin ay lubusang mawalan ng kapayapaan. Pero sa Kapaskuhan ito, laging ipinakikilala sa atin na ang Pasko ay pagmamahalan. Si Kristo'y ipinadala ng ating Diyos Ama upang ang sino man sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak. At higit sa lahat, yung nawawalan ng kapayapaan, magkakaroon ng kapayapaan. At higit sa lahat, yung nawawalan ng pag-asa, ay nagkakaroon ng pag-asa. Kaya ang pastor ay simpleng tao lang, ang mga sugo, lalong-lalo na ang apostol, sila ang tagapaghatid ng liwanag sa ating kalagitnaan. Sila ang unang nakatanggap ng mabuting balita na ito'y ipinapangaral sa atin na napakahalaga na matanggap ng tao yung totoo at katotohanan na ang Pasko talaga ay maganda. Dahil dito ipinanganak ang Panginoong Hesukristo na siyang ating tagapagligtas. Kaya kahit tayo napapagod, nahihirapan, nabibigatan, napakarami nating mga pinagdadaanan. Pero ang Pasko ay paalala na may pag-asa na si Jesus ang bagong simula ng ating mga buhay. Kaibigan, kung tayo man ay nabibigatan, minsan may mga tao tayong nakakausap, parang suko na po ako, hindi ko na po kaya. Pero nung maipakilala ang Panginoon Jesucristo, nagkakaroon sila ulit ng pag-asa, kagalakan, na meron palang Diyos na handang tumulong sa atin. Amen. Sinasabi po ng kasulatan na kapag tayo ay manatili sa kanyang salita, makinig sa kanyang salita at tuparin natin ang kanyang mga utos, yung pag-ibig ng Diyos ay patuloy nating mararanasan. Ano po ang sabi sa Juan 15? Ang talatay 7 hanggang 10. Ganito po ang sabi, kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at kayo'y magiging aking mga alagad. Kung paanong inibig ako ng Ama, ay gayon din namang iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos at magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at kayo mananatili sa kanyang pag-ibig. Purihin ang Panginoon. Kaya ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang merong tayo. Hello, ma'am. Kundi kung sino Nasa ang palengke nasa po. puso natin. At kung si Jesus ang Mamaya po. sentro ng ating Kapaskuhan, meron tayong pag-ibig, kapayapaan, at pag-asa. At nagagalak tayo sapagkat alam naman natin, ang Diyos ay lagi lang nandiyan. Kahit dumadaan ang pagdiriwang ng Kapaskuhan, nananatili pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang kapayapaan ay laging ibinibigay ng Diyos. At higit sa lahat, yung pag-asa na tayo makasampalataya sa Kanya. Kaya napakapalad natin mga kapatid ko, na kung tayo'y tumutupad ng Kanyang mga utos at nananatili tayo sa Kanyang pag-ibig, ano ang promise ng Panginoon? Ano man ang inyong hingin ay gagawin sa inyo. Amen. Sa Amen. umagang ito, salamat. Muli tayong makakapanalangin. At sa ating pananalangin,
ito pala ay bunga ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Na anuman ang ating ilalapit sa Kanya, pwede tayong regaluhan ng Diyos ng napakagandang regalo. Kung tayo may mga sakit, manampalataya po tayo. Ang magandang regalo ng ating Panginoon, nung siya'y nakapako sa krus, ang kanyang mga sugat, mga latay, ay nagpagaling sa ating mga sakit at karamdaman. Kaya sa umaga kong ito, mananalangin tayo. Hingi natin ang dapat nating hingi. Ilagak natin ang ating kabalisahan at ang kapayapaan ng Diyos ay laging sa atin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo. Sapagkat kami laging nakakadama ng iyong dakilang pag-ibig. Nakakadama kami ng kapayapaan sa iyo. At higit sa lahat, yung pag-asa namin na ikaw ang laging tumutugon para sa amin. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga kaibigan. Sana po ay lubos nilang makilala na ang aming Panginoong Jesucristo ang sentro ng Kapaskuhan. Siya ang manunubos ng kasalanan. Siya ay tagapagligtas ng mga sumasampalataya. At kaming nananatili sa iyong mga salita at tumutupad. Ang iyong pangako, anuman ang aming hihingin, ibibigay mo sa amin. Kaya sa umagang ito, sinasampalatayanan namin na iyo pong ipagkakaloob ang aming hinihingi. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.